Magandang araw mga bro. Sa araw nito samahan nyo ako. May gagawin ako, dinala ngayon to sa bahay. Ang problema daw ng electric pan na to, nawalan siya ng power. Di bali ginamit daw nila nung gabi, pagdating ng umaga hindi na daw umaandar. Ngayon i-share ko lang to dahil kung inyong maalala, may nagtanong sa akin noon kung pwede akong gumawa ng video na yung electric na hindi gumagana. At saka po pala, pasensya na po kayo kung hindi po ako nakakapag-upload ng mga video sa ngayon dahil meron po kasi akong inaasikaso eh. At doon naman po sa mga makakapanood nito, lalo na doon sa mga baguhan, kung nagdi-DIY pa lang po kayo o nag-aaral pa lang na gumawa ng mga ganitong klaseng katulad nito, electric pan, kung wala pa po kayong experience, kung meron naman gag-guide sa inyo, magpa-guide po kayo. Kung wala naman at kailangan nyo talagang matuto, panoorin nyo lang yung mga video na dapat gawin. Lalo na to, yung gagawin natin na to. Meron tayong gagawin dito para mapa-under natin to. Di bali, i-test natin to muna kung ano yung una natin gagawin. Una, dun sa mga magdi-DIY o sa mga bago pa lang nag-aaral ng paggawa ng electronics, dapat meron tayong mga sapat na kagamitan katulad ng tester. Kapag electric pan ang gagawin natin, kailangan meron tayong tester. Napakahalaga ng tester sa pagto-troubleshoot ng ganitong klaseng mga may problema sa power. Di bali, i-testing muna natin kung okay pa yung kanyang motor. I-test natin yung yung ite-testing ko yung kanyang motor. Ilagay natin sa time is 1 yung ating yan, naka time is 1 yung ating, yan, kita nyo umilaw siya. Kunin natin yung plug. Testing natin dito. Kunin natin yung dalawang niya, line. Ito. Kita nyo yung dalawang line yan. Yan. Yung dalawang line niya. Tapos naka time is 1 tayo. Pwede rin natin siyang gawing pwede rin natin siyang gawing time is 10 o kaya time is 100. Pero try muna natin sa time is 1. Tapos ito yung kanyang ito yung kanyang pindutan. Di bali naka 0 yan. Pindutin natin yung number 1. Tapos pag okay ang motor nito, makikita natin yung pointer na yan, gagalaw yan kahit konti. Hindi siya gumalaw, nasa number 1 ako. Lagay natin sa number 2. Yun. Number 2. Ito yung number 3. Lagay natin sa number 3. Wala pa rin. Ngayon, para ma-check natin kung talagang baka mahina lang yung ating tester, lagay natin sa times 10 o kaya sa times 100. Yan. Kita nyo, halos hindi gumalaw yung pointer natin. Binalik ko sa number 0. Balik natin sa number 1. Wala pa rin. Ito yung ating yan. Tapos, balik natin sa number 2. Yan, number 2, nasa number 2 ako. Hindi kasi kita yan to. Ito yung number 3, nandito. Pindutin natin. Wala talaga. Ibig sabihin may problema yung motor nito. Ngayon, ang gagawin natin mga bro, babaklasin ko muna. Tapos ipakikita ko sa inyo kung ano yung dapat natin gawin. Okay mga bro, tuloy tayo. Nabaklas ko na siya. Tinanggal ko na yung kanyang cover. Hindi ko na pinakita yung pagtanggal kasi madali lang naman yun eh. Ngayon, na-check ko na to mga bro. Chinek ko muna yung kanyang motor. Baka kasi may sunog siya. Kasi kung may sunog siya, wa-effect din yung gagawin natin dahil kung sunog yung motor niya. Pero nung na-check ko, okay naman siya. Ngayon, ang gagawin natin mga bro, i-check muna natin tong kanyang selector, yung 1, 2, 3. Check natin kung okay pa yung kanyang coil. Gagamit tayo ng tester para ma-check natin. Ngayon, pag okay yung kanyang coil, buo pa, saka tayo magbabypass. Magbabypass na lang tayo mga bro. Di bali, magkakat na lang tayo, magdi-disconnect na lang tayo rito ng wire. Tapos magdudugtong tayo papunta rito sa kanyang capacitor. Di bali, i-check ko muna to mga bro. I-check natin mga bro. Di bali yung selector niya, i-check natin tong selector. Di bali ito yung selector niya eh. Ito.
Kita ba sa camera? Ito yung kanyang 1, 2, 3 ano. Ito yung kanyang selector. Yan. Ito 1, 2, 3. Check natin tong tatlo na to kung kung may connection to. Tapos di bali naka time is 1 tayo mga bro. Kita naman yata dun sa ano yan. Kita nyo umiilaw. Ngayon pag ito gumagana yung kanyang coil, iilaw yung ating selector. Ayun, umiilaw. Ayan, umiilaw siya lahat. Ibig sabihin okay yung ating coil. Maaring may problema lang yung kanyang fuse. Di bali magba-bypass tayo. Iba-bypass natin siya mga bro, tapos lalagyan natin siya ng fuse. Di bali kukuha lang ako ng wire para i-connect natin. Ito mga bro, tuloy tayo. Itong wire na to, gagamitin natin to para pagkapangin papunta rito sa capacitor. Di bali dito sa capacitor mga bro, nag-cut na ako. Dalawa yung kinat ko na yan para dyan natin iti-testing para malaman natin din kung tama ba yung ikot. Kasi minsan pagka dito ka nag-connect, minsan ang hangin pa sa likod. Minsan naman pag dito ka naglagay, minsan alin sa dalawa kasi diyan eh. Yung isa diyan, ang hangin pag nag-connect ka, pagka nag-bypass ka, yung isang side na yan papalabas, yung isa naman patalikod. Kaya ite-testing natin yan mga bro. Ngayon dito mga bro, pag magba-bypass kayo, itong plug na to, ito yung papunta rito sa plug. Sa plug na to, ito yan. Tatanggalin natin to. Ito. Yan. Tanggal na. Di bali kung mapapansin nyo mga bro, ang kulay nito, yung plug na to, isang white at saka isang red. Yung red ay isang white tsaka isang black. Yung black niya papunta rito sa pinaka selector niya sa switch, yung 1, 2, 3. Tapos yung isang line niya, itong puti, papunta rito, dito. Papasok naman papunta rito papunta sa motor. Ngayon sa pagbabypass mga bro, tanggalin natin to. Ito i-disconnect natin to. Itong wire na to na papunta sa ayan. Itong wire na to nakakonect siya dito eh. Dito. Ayan oh, sa plug. Yung sa plug dito. Sa plug nito nakakonect siya. Yan, itong white na to. Tapos yung black. Ngayon itong isang white na to papunta to dito na nakakonect naman dito. Ngayon tinanggal na natin. Ngayon yung wire na pinakita ko sa inyo, itong wire na to, i-connect natin siya ngayon dito mga bro. Pasensya na kayo kasi walang humahawak ng camera ng aking cellphone eh. Kukonek natin siya rito. Yan, tapos yung kabilang dulo naman i-connect natin dito. I-connect ko muna mga bro. Kung wire na nilagay natin, tandaan nyo lang mga bro, yung itong wire na to, ito tinanggal natin dun sa puti. Kasi itong wire na to, papunta to mismo, papunta dyan, papasok dito sa motor. Ngayon, hindi na natin to gagamitin. Di bali isasantabi na natin to, lalagyan na lang natin to ng tape kasi baka mamaya pag sinalpak natin dito, dumikit dito, magkaroon pa ng problema ron. Kaya lalagyan natin to ng tape para safety. Tapos ngayon itong wire na to na inilagay natin, itong kulay blue na yan, papunta yan dito, yan. Ngayon i-testing natin. Kanina kung mapapansin nyo nung nag-test tayo, isinwitch natin, ayos siya gumana. Ngayon i-test natin, tingnan natin kung magkakaroon na siya ng gagalaw na yung ating pointer. Papakita ko ulit sa inyo. Yan, check natin mga bro.
ano natin di bali kukunin ko ulit itong kanyang plug. Kanina tinest natin, ayaw siya gumana. Ngayon yan natin, ito yan, nakagan siya. Tapos naka times 1 tayo mga bro. Ngayon pihitin ko tong yung selector nya. Tingnan nyo sa tester kung gagalaw siya. Yan, kita nyo mga bro, gumalaw oh. Anong number ba yun? Number 1. Tapos number 2. Ayun, gumagalaw siya. Number 3. Tapos lagay natin sa times 10. Teka, ilagay ko sa times 10. Naka 0 siya mga bro to. 0. Tapos ito yung ating yan. Lagay natin sa number 1. Yun oh, gumana na siya oh. Number 2. Tapos number 3. Ngayon mga bro, pag dito sa dito sa capacitor niya, di bali yung dalawang dalawa yung pinaka niya, yung wire niya. Yung iba kasi nito itim at saka kulay pula. Pero dito sa capacitor na to, kung mapapansin nyo, parehas siyang kulay black. Ngayon sugatan nyo lang siya. Sugatan nyo siya. Tapos kung saan kayo nag-connect ng wire, para malaman nyo na tama yung ikot niya, kung ang hangin niya ipapalabas, kung ang hangin niya papalabas na ganun. Kasi pag nagkamali ka ng paglagay ng connection dito, pwedeng ang hangin niya ay patalikod, sa likod lalabas. Kapag mali, sa likod. Pag tama naman, dun ka sa kabila. Ngayon, para ma-check nyo kung tama yung ginawa nyo, yan, nakakonect, katulad ng ginawa natin, kinonect natin, dito nyo malalaman mga bro. Kasi kung titingnan nyo yung tester natin, tingnan nyo yung tester, ilapit mo sa tester. Yan. Yan, tingnan nyo. Ilalagay ko muna sa 0. Tingnan nyo yung atin, ilalagay ko sa number 1, tingnan nyo yung pointer. Yung pointer nya, halos nandun siya sa may 20. Tapos ilalagay ko sa to, pagka tama yung ginawa ko, pag tama ang connection natin, yung 20 na yan, pag nilagay mo sa number 2, aabante pa siya ng konti. Pag mali, aatras siya. Tingnan natin, ilalagay ko sa number 2. Yun o, umangat siya ng isang guhit. Ngayon ilalagay natin sa number 3. Yun, umangat siya. Ibig sabihin mga bro, tama yung connection natin ng capacitor. Tama yung pagkakalagay ko ng capacitor. Para hindi na kayo magsasaksak ng live na kuryente. Hindi nyo kagad siya ipa-plug. Sa tester pa lang malalaman nyo kung tama ba yung pagkakalagay nyo. Ulitin ko, tama yung pagano natin. Di bali, ipapalit ko mga bro, sandali. Ipapalitan ko itong wire. Itong wire na to. Testing natin. Dito ko siya nilagay sa isang part na to. Ngayon, ilipat natin dito sa kabila. Testing natin kung tama ba yung ko. Alisin natin mga bro. Medyo hahaba lang ng konti yung ating video, pero tingnan nyo na rin. Lipat natin dito sa isang kabilang side. Dito natin nilagay, tas lilipat natin dito sa kabila. Medyo lang. Yan. Dito natin siya i-connect mga bro. Yan. Yan dito. Tapos testing natin uli. Kunin uli natin tong ating Tapos connect natin. Yan. Naka-0 siya mga bro. Yan ang ating naka-0. Ilagay natin siya sa number 1. Ang taas to, number 1 Kita nyo. Yung natin. Tapos number 2. Umatras siya. Tapos number 3, tingnan nyo mga bro, dito kayo tumingin sa medyo maliwanag inaanuhan ng yan. Number 3, tingnan nyo yung natin, yung pointer. O umatras.
Ibig sabihin, baliktad yung ating pagkakalagay. Kasi dapat, balik ko sa 0, yung number 1 niya, makikita niyo mga bro, yung ating pointer, ang layo. Oh. Andun yung pointer. Oh. Tapos number 3, ay number 2, napunta rito. Yung number 1 dito, number 2 dito. Tapos yung number 3, dito napunta. Ibig sabihin, baliktad. Kaya yung una nating ginawa, yung tamang connection niya kanina, yung tamang connection, ito, malito. Ang tamang connection niya dito. Ayun. Di bali, ganun na lang ang gawin nyo para hindi muna kayo mag-pa-plug. Dito pa lang matitest nyo na kung tama ba yung hangin, kung tama ba yung yung pag-connection nyo ng wire. Di bali, okay na to, iaayos na lang natin, pero lalagyan natin siya ng thermal fuse. Ipapakita ko rin sa inyo mga bro. Ito na mga bro, na na natin, na i-cover. Yung connection nito, yung pinakita ko sa inyo, ganun ang pagka-connection. Ngayon, yung connect na ginawa ko. Ngayon, i-kinover na natin siya mga bro. Tapos nilagyan ko na lang siya ng butas dito. Dito ko siya pinalusot. Tapos, ayan. Nakakonect siya rito. Ito yung pinakadulo niya. Ayan. Tapos ang gagawin natin mga bro, dito sa kanyang resistor, ito yung, dito tayo magko-connect dito. Kasi yung kabila na pinag-testingan din natin, nilagyan ko na ng electrical tape. Dito tayo ngayon. Ngayon ito, magko-connect tayo ng ganitong fuse. Di bali 2 ampere to, 250 volts. Ayan, magko-connect tayo. Kukonek natin yung isang pinakapaan niya. Ayan, yung isang paa niya, i-connect natin dito. Tapos yung kabila, i-connect natin dito. Di bali, install ko muna mga bro. Tapos papakita ko. Ito na mga bro, na ikabit ko na yung kanyang fuse, yung thermal fuse niya. Ayan, na-cover ko na. Hindi ko na naipakita sa inyo kasi dumating yung may-ari. Mamaya-maya ng konti kukunin niya to. Ngayon, i-check na natin mga bro. Isaksak ko lang. Di bali, naka-on na yan. I-check na lang natin. Yan mga bro, kita nyo umiikot na siya. Yan, umiikot na siya. Gumagana na siya. I-off natin. Yan, naka-off na siya. Buksan uli natin. Yun, umiikot na. Patayin natin. Yan, okay na. Ganun lang. Kung halimbawa newbie ka pa lang o bago ka pa lang o nagdi-DIY ka, ingat lang tayo mga bro. Dapat meron tayong mga gamit na para ma-check natin yung mga ginagawa natin, lalo na pag ganitong electric pan. Ingat lang kayo. Tsaka yung yung step, yung pamamaraan, yung paano ginawa, pag-aralan nyo lang. Tatandaan nyo na nakarekta to para iwas-iwas tayo sa aberya. Siguro hanggang dito na lang mga bro. Kung nagustuhan nyo yung ating ginawa, subscribe naman at paki-like, paki-hit na rin yung notification bell kung sakaling meron pa tayong ibang gagawin ay ma-update po kayo. Sa ngayon ay medyo busy po tayo kaya madalang po ako makagawa ng ng mga video. Meron po kasi akong inaasikaso. Pero pag may pagkakataon at makakagawa tayo at makakapag-upload, gagawa po tayo. Muli, maraming salamat po sa inyong panonood at pagtsatsaga. Pagpalain po tayo muli ng ating Panginoon. Magandang araw po sa ating lahat.